Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 35 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkalipas ng 2 araw, ang cultivation ni Alvin sa wakas ay umabot sa ika-8 antas ng yugto ng body tempering. 3 araw pagkatapos niyang makalusot, sumunod ang tagumpay ni Kelly. Si Alvin ay muling nabigla sa likas na talento ni Kelly. Sa kanyang opinyon, sa kasalukuyang bilis ng cultivation ni Kelly, posibleng malampasan niya ito sa hinaharap. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Bumalik ang ika-5 Elder Thomas. Napagod siya sa kanyang paglalakbay. Nakasunod sa kanya ang isang matandang lalaki na may magagandang damit. Baka sa mukha ng matanda ang kanyang karanasan sa mga pagbabago sa buhay, ngunit sa gitna ng kanyang mga kilay, bakas ang pag-aalala. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Thomas, nalaman ni Alvin na ang matanda ay talagang lolo ni Dan, at isang grade 8 alchemist. Ngayon ay naunawaan na ni Alvin kung bakit napakayaman ni Dan. Isang grade 8 alchemist, isang taong kumakatawan sa malaking halaga ng kayamanan. Ngunit ang matanda ay hindi masyadong mabait kay Alvin. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang sinasabi, "Ikaw si Alvin. Nabalitaan ko na ang tanging dahilan kung bakit nasugatan si Dan ay dahil sa iyo. Kung may mangyari kay Dan, hindi kita bibitawan." Mapait na ngumiti si Alvin. Wala siyang lakas na sumagot. Talagang nasugatan si Dan dahil sa kanya, at dahil dito ay nakaramdam siya ng guilt. Pagkatapos noon ay inilabas niya ang medicinal formula na inihanda niya kanina at ipinasa sa matanda. "Senior, ito ang medicinal formula ng bone formation pill. Inihanda na namin ang mga panggamot na materyales, kaya maaari kang magsimulang magpino anumang oras." Kinuha ng matanda ang medicinal formula. Habang tinitingnan niya ito, ang kanyang madilim na mga mata ay kumikislap na may napakaningning na liwanag. Pagkatapos ay dinala siya ni Grand Elder Highland sa isang silent chamber. Sinisimula ng pagpipino ng tableta. "Alvin, ang lolo ni Dan ay palaging prangka. Kung ano ang sinabi niya ngayon, huwag mong isapuso." Ang 5th Elder ay nagbigay kay Alvin ng malungkot na ngiti. Ni minsan ay hindi niya sinisi si Alvin sa mga pinsala ni Dan. Alam niya na iyon ang pinili ng kanyang anak, at igagalang niya ang pagpili ng kanyang anak. Proud pa siya sa anak niya. Mula sa pangyayaring ito, napansin niya na sa wakas ay tunay na lumaki ang kanyang anak at kaya niyang gampanan ang mga responsibilidad. 5th Elder, kung ganyan ang sasabihin mo, mas lalo akong nagi-guilty. Nangyari lang ang lahat ng ito dahil sa akin. Umiling si Alvin, pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata ng malamig na liwanag. Ngunit ang puot ni Dan, "Isang araw, maghihiganti ako para sa kanya gamit ang sarili kong mga kamay." Na pinaniniwalaan ko. Tumango si Thomas. Wala siyang kahit katiting na pagdududa. Makalipas ang 3 oras, tuluyang lumabas ang matanda sa silid na tahimik. Pinakain niya ang bone formation pill sa mataba sa loob ng medicinal bath. Pagkatapos niyang gawin iyon, idiniin niya ang kanyang kamay sa dantian ni Dan, na nagdulot ng napakaraming origin energy na bumulwak. Nakatulong ito kay Dan na ay proseso ang bone formation pill. Ang mga taong naruroon ay malinaw na nakikita na ang orihinal na bahagyang lumubog na dibdib ni Dan ay dahan-daang umuusad paitaas, bumabawi sa normal nitong kalagayan. Pagkaraang makita ito, mahinang sinampal ng matanda ang mabilog na mukha ni Dan, nagising siya. Para sa panahong ito, para mapigilan si Dan na makaramdam ng sakit, binigyan siya ni Grand Elder Highland ng isang uri ng medicinal pill na nagpatulog sa kanya ng mahimbing sa loob ng kalahating buwan. Sa nakalipas na kalahating buwan, ang sigla ni Dan ay napanatili lamang sa pamamagitan ng pag-asa sa panggamot na likido. Biglang nagising ang maliit na mataba. Matapos simulat ang kanyang maliliit na mata, umupo siya na may naguguluhan na ekspresyon. Ang una niyang nakita ay ang pamilyar na matanda, kaya naman kumislap ang mga mata niya sa gulat. "Lolo, paano ka rin namatay?" Ang mga unang salita ng maliit na mataba sa paggising ay naging sanhi ng pagkalito ng matanda kung iiyak o matatawa, kaya't pabirong sinaway niya, "Anak, ang tagal mo nang hindi nakikita ang iyong lolo, ngunit sinusumpa mo ako sa sandaling makita mo ako. Hindi ako patay."
Ang munting mataba ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala habang kinurot ang braso at hita. Ngayon lang niya napagtanto na hindi pala talaga siya patay. Hindi niya maiwasang mabigla. Hindi talaga ako patay. Lolo, anong nangyayari? Huwag mong sabihing panaginip lang ang nangyari kanina. Mabaho kang bata, hindi ka nananaginip. Pabirong sambat ni Thomas. Nang makita niyang nagising ang kanyang anak, tuluyang lumuwag ang puso niya na nasa lalamunan niya. Nang makita ang eksenang ito, si Alvin, na nakatayo sa pintuan, ay nakahinga ng maluwag, pagkatapos ay gumulong ang mga sulok ng kanyang bibig sa bahagyang ngiti. Ayaw niyang maistorbo ang family reunion ni Dan, kaya umuwi siyang mag-isa at pumasok sa kwarto niya. Habang nakahiga doon sa kama, ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang mga tingin ni Alvin ay bahagyang umambon. Sa pag-iisip pabalik sa sinabi sa kanya ng kanyang ina kalahating buwan na ang nakakaraan, pakiramdam niya ay hindi ito makapaniwala. Ang kanyang ama pala ay miyembro ng Darfield clan sa Imperial City. Mula sa direktang linya ng mga disipulo ng parehong henerasyon, siya ay nirerango bilang 3, at isa siya sa mga bihirang henyo ng martial daw ng Darfield clan. Sa edad na 16, nakapasok siya sa yugto ng core formation. Sa edad na 20, nakapasok siya sa yugto ng Origin Core. Sa edad na 27, nagtagumpay siya sa paghakbang sa yugto ng Nascent Soul. Nang pumasok ang kanyang ama sa yugto ng Nascent Soul, nabuntis siya ng kanyang ina. Ngunit sa oras na ito, isang piraso ng malungkot na balita ang nakarating sa Darfield clan, na binaligtad ang lahat ng masaya. Ang kanyang ama ay nagdala ng ilang mga disipulo ng Darfield clan at pumasok sa isang misteryosong lugar, ngunit hindi siya lumabas. Ang tanging dahilan ng pagpunta ng kanyang ama sa lugar na iyon ay upang makahanap ng isang uri ng medicinal catalyst na tinatawag na Seren Epiphyllum para sa kanyang ina. Iimbitahan niya ang isang alchemist na gawing Breath of Life pill para ubusin ni Rosa. Sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, natural na alam ni Alvin kung ano ang Breath of Life pill. Ito ay isang napakabihirang medicinal pill. Kung kakainin ng isang buntis na kababaihan, hindi lamang nito papayagan ang fetus na hindi tinatablan ng mga sakit, magagamit pa nito ang congenital chi ng fetus upang matulungan ang ina na baguhin ang kanyang konstitusyon at mapataas pa ang kanyang likas na talento sa martial daw. Pinatunayan nito na lahat ng ginawa ng kanyang ama ay para sa kanyang mag-ina. Ngunit sa kasamaang palad, binayaran ng kanyang ama ang halaga ng kanyang buhay para sa kanyang mga pagsisikap. Hindi bababasa, lahat ng mga tao ng Darfield clan ay nag-isip ng ganoon. Ang kanyang ama ang gulugad ng kanilang pamilya. Sa pagkawala ng kanyang ama, nangangahulugan ito na gumuho ang gulugad ng kanilang pamilya. Ang ilan sa mga taong dating naiinggit sa kanyang ama ay nagsimulang gumamit ng anumang paraan upang lumikha ng mga paghihirap para sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Alvin, na nasa loob pa rin ng kanyang tiyan, kaya sa huli, pinili niyang bumalik sa kanyang pamilya, na ang pamilyang Lysander ng Fresh Breeze Town. Para kay Xander. Ang ama ni Xander ay pangalawang kapatid ng kanyang ama. Bagamat pareho silang direktang linyang alagad, ngunit wala silang anumang kadugo. Ang ama ni Xander ay palaging mayabang at mapagmataas, at palagi siyang naiinggit sa kanyang ama. Minsan sa isang makatarungan at marangal na laban sa sparring, ang ama ni Xander ay patuloy na naging mapang-api kahit na siya ay natatalo. Sa huli, aksidenteng napilayan ng ama ni Alvin ang dantian ng ama ni Xander. Tulad ng ama tulad ng anak. Parehong mayabang at mayabang. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nakakunot sa isang panunuya, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng layuning pumatay. Kasabay nito, kapag napagtanto niya kung gaano kahirap ang nangyari para sa kanyang ina noong mga nakaraang taon, lalo siyang nakaramdam ng sakit sa puso para dito. Kahit na siya talaga ang weapons specialist na si Alvin mula sa Earth, pagkatapos sumanib sa mga alaala ng lumang Alvin, matagal na siyang naging tunay na Alvin. Wala na ngayong pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Kaya naramdaman niya ang lahat ng ito na para bang nangyari sa sarili niya. I never thought that I have such a great father. Kung buhay lang sana siya. But unfortunately, napabuntong hininga si Alvin. Ang kanyang ama ay nawawala ng walang bakas sa buong 16 na taon. Napakaliit ng pagkakataong mabuhay siya. 16 na taon ng panahon.
Kung buhay pa ang tatay niya, matagal na sana siyang pumunta para hanapin sila ng mag-ina niya. Raymond Darfield. Malalim niyang naalala ang pangalang ito sa kanyang puso. Ito ang pangalan ng kanyang ama. Boss, boss. Habang nagmumuni-muni si Alvin, isang pamilyar na sigaw ang tumunog mula sa labas. Dati, kapag narinig niya ang boses na ito, maiinis siya. Ngunit ngayon ay may mainit na ngiti ang kanyang mukha. Habang palabas siya ng kanyang silid, nakita ni Alvin ang maliit na mataba na mukhang walang nangyari sa kanya. Kaka-recover mo lang at kailangan mong magpahinga ng maayos. Kung gusto mo ng kahit ano, maaari kang maghintay hanggang matapos kang gumaling. Boss, narinig ko lahat sa tatay ko. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na ako mabubuhay. Hinimas-himas ng maliit na mataba ang likod ng ulo niya habang nakangiti ng nakakuloko. Huwag kang ang magsalita ng ganyan. Nasugatan ka lang para iligtas ako. Ang ginawa ko lang naman ay para makabawi. Umiling si Alvin. Inaalala ang eksena noong kalahating buwan na ang nakalipas, hindi naiwasang kumislap ang kanyang mga mata na may bakas ng pagkagalaw. Sa araw na iyon, bakit mo hinaranggan ang hampas ng palad na iyon para sa akin? Tanong ni Alvin sa maliit na mataba. Kahit ako hindi ko alam. Napangiti ang maliit na mataba na nahihiya. Hindi ako masyadong nag-isip noong mga oras na iyon. Ang naisip ko lang ay kung mamatay si boss, wala nang magtuturo sa akin ng inscription technique sa hinaharap. Sabi ni Lolo, wala akong talento maging alchemist, kaya kung gusto kong kumita ng malaking pera, maaari lang akong maging inscription master. Bastos ka. Kaya ang dahilan kung bakit mo natutunan ang inscription technique ay para kumita ng malaking pera, hindi napigilan ni Alvin ang pabirong mapag-alitan. Boss, sinabi ko sa iyo ang totoo. Hindi ka titigil sa pagtuturo sa akin ng inscription technique, di ba? Nag-aalalang tanong ng maliit na mataba. Huwag kang mag-alala. Hanggat gusto mong matuto, kahit na ikaw ay pipi tulad ng isang troso, liliwanagan kita. Sabi ni Alvin. Mabilis niyang napansin ang maliit na mataba na naglalakad patungo sa kanya, iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan siya sa noo. Damn fatty, anong ginagawa mo? Sumimangot si Alvin. Boss, wala kang lagnat. Kinusat ng maliit na mataba ang maliliit niyang mata na may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Matapos marinig ang kanyang sinabi, tinitigan siya ni Alvin ng isang galit na titig. Ang mapahamak na mataba na ito ay talagang isang hamak na soong palad. Hindi niya matitiis na maging mabait sa kanya ang iba. O tama, boss, hiniling sa akin ng aking lolo na ipasa sa iyo ang mga perang papel na ito. Ang maliit na mataba ay naglabas ng isang salansa ng mga perang papel. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila, bawat isa ay 1,000 denominasyon. Sabi ng lolo ko, maaari mo itong kunin bilang bayad sa iyong bone formation pill medicinal formula. May kabuuang 100,000, boss. Mabibilang mo. Ang maliit na taba ay nagpasa ng mga silver bill kay Alvin, ngunit napansin niya na hindi sinasadya ni Alvin na tanggapin ang mga ito. Boss, anong problema? Umiling si Alvin. Bagamat kulang siya sa pera, alam niya kung anong pera ang dapat niyang kunin at kung anong pera ang hindi dapat. Iniligtas ni Dan ang kanyang buhay. Ito ay higit pa sa sapat para sa kanya upang gastusin ang lahat upang bayaran si Dan, kaya imposible para sa kanya na kunin ang pera ni Dan. Boss, dapat mong itago ito, sabi muli ng maliit na mataba. Nahulaan niya ang dahilan kung bakit tatanggihan ito ng karaniwang mapagmahal sa pera na si Alvin. Ano, napakalaki na ng pag-unlad mo kaya hindi mo na kailangang makinig pa sa sinasabi ng boss mo. Tinitigan ni Alvin ang maliit na mataba at nagsimulang kumilos na parang galit. Nang makita ito ng munting mataba, agad siyang nawala ng malay. Ibinalik niya sa kanyang bulsa ang mga pilak na perang papel. Tama na, bilasan mo at bumalik ka sa bahay para magpahinga. Ilang araw na lang, dadaan ako sa bahay mo at tuturuan kita ng mga inscription. Itinaboy ni Alvin ang maliit na mataba palabas ng courtyard at nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, ayos lang si Dan. Kung hindi siya si Alvin ay sinisisi niya ang kanyang sarili sa buong buhay niya. 36. Ang seremonya ng pagdating ng edad, isang minsan sa isang buhay na karanasan na lalong mahalaga.
Ayon sa mga nakalipas na tuntunin, ang seremonya ng pagdating ng pagtanda ng pamilya Lysander ay ginaganap kasama ng mga pamilyang Fade at Clayton, at sa taong ito ay walang pagbubukod. Ngayong taon, pagkakataon na ng pamilyang Clayton ang mag-host ng seremonya. Alvin, Kelly, sa loob ng ilang araw, matanda na kayo, sabi ni Rosa sa mag-asawang nasa tabi niya. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng magiliw na pagmamahal. Kelly, narinig mo ba? Malapit na tayong maging matanda para manganak tayo ng apo para paglaruan ni nanay, sabi ng binata sa batang babae sa tabi niya. Agad na namula ang mukha niya nang nahihiya siyang ibinaba ang ulo. Hindi siya nakaimik. Mabahong brat, ang ligaw mo talagang imahinasyon. Tinitigan ni Rosa ang kabataan at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasabing, hindi rin masama ang isang apo. Magiging kasing ganda siya ni Kelly sa hinaharap. Nang makita ni Alvin ang kanyang ina na may seryosong mukha, tumigil siya sa pagpapatawa sa kanya, ngunit nang marinig niya ang ikalawang bahagi ng kanyang sinabi, siya ay lubusang natahimik. Hindi kaya namamana ito? Narinig mo ba iyon? Malapit nang hahawakan ng ika-9 na elder ang kanyang mga apo. Kung hindi ka magpapayat pagkatapos ng seremonya ng pagtanda, babaliin ko ang iyong mga binti. Sa kasalukuyan mong figure, sinong babae ang maglalakas loob na pakasalan ka? Sa malapit, binatikos ni Fifth Elder Thomas ang maliit na mataba na nasa tabi niya. Inosente ang ekspresyon ng huli habang nakatingin sa pasimuno ng may sama ng loob. Tinalikuran ni Alvin ang kanyang ulo, hindi siya pinansin. Ang seremonya ng pagdating ng edad ay ginanap ng 3 pamilya ng Fresh Breeze Town isang beses sa isang taon. Ang mga taong nakibahagi ay ang lahat ng mga kabataan at mga batang babae na kamakailan ay naging 16. Pagkatapos ng araw na ito, sina Alvin, Kelly, at Dan ay magiging 16. Sa estate ng pamilya Clayton, nakapalibot ang mga disipulo ng pamilya Clayton sa maluwag na martial arts practice hall. Ang pamilya Clayton, ang pamilya Lysander, at ang mga patriarch ng pamilyang Fade ay nakatayo lahat sa mataas na entablado. Sila ang may pananagutan sa pamumuno sa seremonya ng pagdating ng edad ngayon. Ang seremonya ng pagdating ng edad ay hindi hihigit sa isang simpleng seremonya. Ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang friendly battle pagkatapos ng seremonya. Ang tinatawag na friendly battle ay isang martial arts spar sa pagitan ng mga kabataan at dalaga ng 3 pamilya ng Fresh Breeze Town na dumalo sa seremonya ng pagdating ng edad. Sa dulo, ang nangungunang 10, nangungunang 3, at nangungunang 1 kabataan ang pagpapasya. Makakatanggap sila ng mga premyo na inihanda ayon sa pagkakasunod-sunod ng 3 pamilya. Hindi ba't si Alvin iyon? Nang magtipon ng mahigit 100 kabataan at dalaga sa bulwagan ng pagsasanay sa martial arts, nakilala ng ilang hawk-eyed na mga alagad ng pamilyang Clayton ang isa sa mga kabataang nakatayo sa loob. Tama, nagkataon na kasali si Alvin sa seremonya ng pagdating ng edad ngayong taon. Mukhang walang suspense sa friendly battle ngayong taon. Walang alinlangan na si Alvin ang mauuna. Iyon ay tiyak. Natatakot ako na walang sino man ang maglalakas loob na labanan siya. Nagsimulang mag-usap ang mga disipulo ng pamilya Clayton. Siya si Alvin. Ang isa sa mga disipulo ng pamilya Clayton ay tumingin sa kabataan mula sa malayo at natigilan. Hindi ba ang kabataang ito ang pumunta sa kanilang tindahan ng armas ng pamilya Clayton para bumili ng mga materyales noong isang araw? Hindi ba't siya ang may posibilidad na suportahan ng isang manggagawa ng armas? Opisyal na nagsimula ang seremonya ng pagdating ng edad. Pagkatapos ng simpleng seremonya ay ang mga talumpati mula sa mga patriarch ng 3 pamilya. Ang mga ito ay hindi hihigit sa ilang mga salita ng pampatibay loob. Nakaka-boring. Sumimangot si Alvin. Halos makatulog siya sa narinig na mga talumpati, dahilan para hindi napigilan ng dalagang nasa tabi niya ang sarili at tumawa habang tinatakpan ang kanyang bibig. Ang maliit na mataba na nakatayo sa kabilang panig ng Alvin ay nagtanong, sa mahinang boses, "Boss, maaari ba akong gumamit ng mga inscription sa pakikipaglaban pagkatapos ng seremonya ng pagdating ng edad?" Bukod sa aming mga miyembro ng Lysander family, ang paggamit nito sa sinuman ay nasa iyo, tamad na sabi ni Alvin. Boss, kung hindi ang mga miyembro ng Lysander family, walang dahilan para gumamit ako ng mga inscription.
Sabik na sabik ang munting mataba na tila maiiyak na. Madali siyang manalo laban sa mga kabataan at kabataang babae ng mga pamilyang Clayton at Fade, ngunit ang problema ay ang ilan sa mga anak ng nakakatanda sa pamilya Lysander ay nakikilahok din sa seremonya ng pagdating ng edad. Sa iilang taong ito, hindi siya kumpiyansa. Sino ba ang nagtanong sa'yo na tamad ka? Sa pagtitig sa maliit na mataba, naramdaman ni Alvin na walang magawa. Bagamat ginawa niya ang 7 Treasures Body Tempering Liquid para kay Dan, si Dan ay may hindi kilalang disposisyon. Siya ay ganap na hindi mapakalma ang kanyang sarili at mag-cultivate, kaya naman siya ay nasa ika-4 na antas pa lamang ng yugto ng body tempering. Ang iba pang mga anak ng matatanda na lumahok sa seremonya ng pagdating ng edad, bagamat mayroon lamang silang 6 Treasures Body Tempering Liquid, lahat sila ay nakatungtong sa ika-5 antas ng yugto ng body tempering ngayon. Kalimutan mo na ito. Wala akong pagkakataong makapasok sa nangungunang 3, ngunit dapat akong makapasok sa nangungunang 10. Mabilis na natanggap ng maliit na mataba ang kanyang kapalaran. Ang pagkakaroon ng isang lugar sa nangungunang 3 sa kanya ay isang bagay lamang ng pagkakaroon ng mukha. Hindi niya alintana ang mga dagdag na premyo kahit kaunti. Sa wakas, sa pagtatapos ng mga talumpati ng 3 patriarka, opisyal na nagsimula ang magkakaibigang labanan. Ang mga kabataan at kabataang babae ng 3 pamilya na lumahok sa seremonya ng pagdating ng edad ay may kabuuang 121 katao. Hinati sila sa 2 dibisyon na may 60 grupo bawat dibisyon. Ito ay upang isagawa ang unang round ng mga laban sa eliminasyon. Ngunit ang mapagkaibigang labanan sa taong ito ay may Alvin, kaya ito ay nakasalalay sa iba. Pagkatapos ng talakayan ng mga patriarch ng 3 pamilya, kahit na ang patriarch ng pamilyang Fade ay hindi masyadong handa, kailangan niyang kilalanin ang lakas ni Alvin. Nagpasya silang direktang igawad si Alvin sa unang pwesto ng mapagkaibigang labanan ngayong taon. Ang mga kabataan at kabataang babae na naruroon ay walang pagtutol sa desisyong ito. Anong biro? Kamakailan lamang ay pinatay ni Alvin ang isang first-level core formation martial artist, kaya kung talagang lumahok siya sa friendly battle at makakaharap nila si Alvin bilang kanilang kalaban, walang kondisyon silang papayag. Ang pakikipaglaban sa isang abnormal na tao tulad ni Alvin ay talagang humihiling na abusuhin. Matagal nang nalampasan ni Alvin ang mga taong kasing edad sa Fresh Breeze Town. Boss, ito ay dapat nakasiya siya para sa iyo. Hindi mo na kailangang makipaglaban sa arena at maaari kang direktang pumunta sa tuktok upang makuha ang unang lugar. Ang maliit na mataba, kasama ang kanyang number 32 tag sa kamay, ay tumingin kay Alvin na may ekspresyon ng paninibugho at paghanga. Hindi pinansin ng maliit na mataba, tumingin si Alvin sa batang babae sa tabi niya at nagtanong, Kelly, anong numero ka? Numero 7. Bahagyang ngumiti ang dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang magkakaibigang labanan. Nang makita ang mga kabataan at mga batang babae na nagtatapon ng mga sipa at suntok sa isa't isa, si Alvin ay nagsimulang makaramdam muli ng antok. Noong turn na ni Kelly ay bahagyang nabawi niya ang loob. Sa sandaling pumasok si Kelly sa arena, nakatayo siya roon ng maganda. Dahil sa kanyang matikas at pinong figure na may mukha na parang anghel, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng lahat. Napakaganda. Kung mapapangasawa ko ang isang asawang tulad niya, handa akong paikliin ng 10 taon ang buhay ko. Huwag kang mangarap ng gising. Hindi mo ba alam ang sarili mong limitasyon? Iyan ang babae ni Alvin. Nagniningning ang mga mata ng mga kabataang pamilya Clayton sa paligid, mata ko na nakatingin sa batang babae sa arena. 8 antas ng yugto ng body tempering. Sa mataas na entablado, kasama ang patriarch ng pamilyang Lysander, si Fredrin, lahat ng 3 patriarch ng pamilya ay natigilan nang makita nila ang paglilinang ng batang babae sa isang sulyap. Ang kalaban ni Kelly ay isang medyo mahiyain na kabataan na ang paglilinang ay nasa 3 antas ng yugto ng body tempering. Tuwid at normal ang mga pag-atake ng kabataan, at matapos mapatomba sa pamamagitan ng casual na hampas ng palad mula kay Kelly, pumayag siya. Mula simula hanggang matapos, hindi kailanman gumamit ng martial skill si Kelly. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay hindi alam ni Kelly ang anumang martial skills. Hindi dahil kuripot si Alvin.
Binigyan niya siya ng pinakamataas na ranggo na pamamaraan ng paglilinang tulad ng Frost God Sword Technique pagkatapos ng lahat. Wala lang siyang pakialam sa ibang ordinaryong martial skills, at ayaw niyang hatiin ni Kelly ang focus niya. Sa sandaling ito, ang isa sa mga elder ng pamilya Clayton ay nakatitig sa batang babae na naglalakad sa arena at napabulalas, 8 antas ng yugto ng body tempering. Nang marinig ang sinabi niya, ang mga nakapaligid na disipulo ng pamilya Clayton ay agad na natakot. Ang batang babae na ito na kamakailan lamang ay naging 16 ay isang 8 antas ng body tempering martial artist. Mabilis na nalaman ng buong martial arts practice hall ang tungkol sa cultivation level ng batang babae, at lahat ng nakarinig tungkol dito ay naging petrified, nabawi lamang ang kanilang pakiramdam pagkaraan ng mahabang panahon. Lahat ay nakatingin sa magandang batang babae na nahihiyang nakikipag-chat kay Alvin. Siya ay isang 8th level body tempering martial artist. Biruin mo, tama. Si third elder ang nagsabi. Sa tingin mo ba magbibiro siya? FK. Hindi lang si Alvin mismo ay isang freak, maging ang mga tao sa tabi niya ay mga freak. Ang magkakaibigang labanan ay umusad na parang nagngangalit na apoy. Nang sumapit ang dapit hapon sa araw na iyon, lumabas na ang huling resulta. Una, si Alvin. Pangalawa, Kelly. Pangatlo, si Shane. Pang-apat, Ken. Ikalima, GS. Ika-6, si Dan. Sa nangungunang 10, ang unang 6 ay pawang miyembro ng pamilya ni Lysander. Ang patriarch ng pamilyang Lysander, si Fredrin, ay may mukha na puno ng ngiti. Ito ay hindi isang bit hindi inaasahan sa kanya. Ang patriarch ng pamilyang Clayton, si Celestino, ay may pagtataka na ekspresyon. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong resulta. Ang patriarch ng pamilyang Fade, si Arthur, ay may malungkot na ekspresyon. Sa nangungunang 10, ang pamilyang Fade ay nakakuha lamang ng isang pwesto. Sumunod ay ang award ceremony. Para sa unang pwesto, nakatanggap si Alvin ng 300 pilak na barya at 2 body tempering pills. Para sa pangalawa at pangatlong pwesto, tumanggap sina Kelly at Lysander Sheng ng 200 pilak na barya at tig-1 body tempering pill. Ang iba pang 7 tao ay nakatanggap lamang ng 100 pilak na barya. Damot, masyadong kuripot. Natanggap ni Alvin ang unang premyo na kinaiinggitan ng maraming tao, ngunit hindi siya nasisiyahang ekspresyon habang inilalagay niya ang pera sa kanyang bulsa. Young Master. Samantala, cute na binigay ni Kelly ang kanyang premyo kay Alvin. Saglit, ang nakapalibot na nagninangas na mga tingin ay parang susunugan natin si Alvin. Sa isang sulok ng martial arts practice hall, si Minerva, na parang maliwanag na buwan na napapaligiran ng mga bituin, ay tumingin sa kalapit na mag-asawa habang bahagyang nakagat ang kanyang mga labi. Nang tingnan niya ang dalaga, kumislap ang malinaw niyang mga mata na may bakas ng selos at inggit. Pagsapit ng gabi, natapos ang seremonya ng pagdating ng edad. Parehong tumawag ang mga patriarch ng pamilyang Fade at Clayton para sa isang emergency na pagpupulong noong gabing iyon. Ang layunin ng pulong ay natural na talakayin ang pagganap ng mga kabataan at kabataang babae ng pamilya Lysander ngayon. Mula sa nangungunang 10 pwesto ng friendly battle, 6 ang kinuha ng isang pamilya. Sa kasaysayan ng Fresh Breeze Town, ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Kapag may nangyaring kakaiba, tiyak na may kakaibang nangyayari. Sa loob ng ilang panahon pagkatapos nito, sinimula ng 2 pamilya na imbestigahan ng palihim ang mga pasikot-sikot ng pamilya Lysander. Ngunit sa huli, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay walang kabuluhan. Hindi sila nagtagumpay sa paghahanap ng anuman. Lysander Family Estate, sa loob ng audience hall. Tumingin si Patriarch Fredrin sa kabataan at dalaga sa kanyang harapan habang sinasabi niya, Alvin, Kelly, ang dahilan kung bakit kita pinatawag dito ngayon ay dahil may pag-uusapan ako sa inyong dalawa. Patriarch, sige. Tumaas ang kilay ni Alvin. Dahan daw ang sinabi ni Fredrin, sa kasalukuyang mga nagawa ninyong dalawa, may mga bagay na masasabi ko sa inyo ngayon. Sa totoo lang, ang pamilya Lysander ng Fresh Breeze Town namin ay ang branch family lang ng Lysander clan ng Nag-Allen City. Bahagyang nagulat si Alvin. Nabalitaan niya ang tungkol sa Nag-Allen City at alam niyang may pamilyang Lysander doon.
Alam din niyang isa ito sa malaking angkan sa Nagaland City. Kung ikukumpara sa pamilyang Lysander ng Fresh Breeze Town, walang alinlangan na napakalaki sila. Ngunit hindi niya akalain na ang pamilya Lysander ng Fresh Breeze Town at ang pamilya ng Lysander ng Nagaland City ay may relasyon, at hindi rin sila ang kanilang pamilya ng sangay. Ipinagpatuloy ni Fredrin, ang pangunahing angkan ay may panuntunan para sa mga alagad ng pamilya ng sangay, sinumang mga disipulo na alchemist, manggagawa ng mga armas, master ng inscription, o maaaring tumuntong sa ikapitong antas ng yugto ng body tempering bago ang edad na 18 ay karapat-dapat na makapasok sa pangunahing angkan at gumawa ng lugar para sa kanilang sarili sa pangunahing angkan. 37. Sa labas ng Fresh Breeze Town, isang karwahe ng kabayo ang lumabas at mabilis na umalis. Hindi niya alam kung kailan siya babalik pagkatapos nitong pag-alis. Naaalala ang hitsura ng munting mataba habang umiiyak na parang umuulan habang nagpaalam sila, hindi rin maganda ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Young Master, iniisip mo ba si Young Master Dan? Tanong ng magandang dalaga sa tabi niya na may maalalahang ekspresyon. Lahat ng magagandang bagay ay dapat na matapos, palaging may pagkakataon na magkita muli sa hinaharap. Napabuntong hininga si Alvin. Alvin, ang Nagaland City ay hindi malayo sa Fresh Breeze. Kapag libre ka, maaari kang bumisita anumang oras. Magiliw na ngumiti si Rosa habang inaaliw siya. Okay. Tumango si Alvin. Ilang araw na ang nakalipas, tinawag siya ni Patriarch Fredrin at si Kelly para makita siya dahil gusto niyang irekomende sila sa pangunahing angkan. Sa main clan lang sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Masyadong maliit ang Fresh Breeze Town. Medyo kalmado ang simula ng paglalakbay. Pagkatapos umalis sa Fresh Breeze Town sa isang hapon, bahagyang kumunat ang hugis willow na kilay ni Rosa habang sinabi niya, sa mahinang boses, mukhang may mga taong ayaw tayong paalisan sa Nagaland City. Naningkit ang mga mata ni Alvin. Nay, ang pamilya ba ni Fade? Nanginginig ang karwahe ng kabayo nang bigla itong huminto. Maria. Madam. Tawag ng carriage driver na medyo nanginginig ang boses. Hinawi ang kurtina ng karwahe, agad na nakita ni Alvin ang taong nakaharang sa kanilang daan, at ang kanyang mukha ay biglang na-distort. Isang matandang lalaki ang nakatayo doon. Ito ay ang Grand Elder ng pamilyang Fade, si Panjun. Nasa ikapitong antas siya ng yugto ng Core Formation, isa sa tatlong kinikilala ng publiko na pinakamalakas na tao ng Fresh Breeze Town. Panjun. Bumaba si Rosa sa karwahe. Ang kanyang malinaw na mga mata ay napuno ng malamig na lamig at ang kanyang boses ay pinigilan sa napakababa at mabangis na tono. Napagdesisyonan na ng anak ko na umalis sa Fresh Breeze Town. Hindi na niya pananakot ang pamilya ng Fang mo, kaya bakit ka pa nagpapasikat? Kailangan ng pamilyang Fade ang kanyang dugo para mahugasan ang ating kahihiyan. Simple lang ang sagot ni Panjun, na naglalabas ng kanyang determinasyon na patayin si Alvin. Kelly, manatili ka sa karwahe. Sabi ni Alvin sa dalaga bago sumunod sa kanyang ina palabas ng karwahe. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang ang malamig na tingin ay nakatutok kay Panjun. Alvin, huwag kang mag-alala. Ngayon ay ipapadala ko kayong dalawa ng iyong ina sa impyerno, upang kayong dalawa ay maging mag-asawa sa Netherworld. Tumingin si Panjun kay Alvin na parang nakatingin sa isang patay na tao. Huminga ng malalim si Rosa at sabik na sinabi, Alvin, kunin mo si Kelly at umalis ka na. Kahit na ibigay niya ang lahat ng kanyang lakas, hindi siya makakatagal ng matagal laban kay Panjun. Mom, kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Ang tono ni Alvin ay napakatindi. Tama na ang pagtatalo. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakaalis. Malamig na tumawa si Panjun, pagkatapos ay tumapak siya sa lupa at lumipad na parang kidlat. Ang kanyang mga kamay ay tumutulak pasulong na parang isang bato na naglalahad ng kanyang mga pakpak, na bumabalot kay Alvin at sa kanyang ina. 10 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Whoosh! Magiliw na tinapakan ni Rosa ang lupa habang siya ay lumipad palabas upang harangin ang kanyang pag-atake.
Sa itaas ng kanyang ulo ay 6 na sinaunang mammoth silhouette. Ang tibak na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay ay nakalas. Sining sa pagguhit ng espada. Whoosh! Lumiwanag ang isang espada sa eksaktong sandali na itinaas ni Panjon ang kanyang kamay upang harangan, pinunit ang kanyang manggas. Napakagandang husay sa espada. Kumislap ang tingin ni Panjon, pagkatapos ay hinampis niya ng isang hampas ng palad na parang bundok. Bang! Nanginginig ang malajade na mga kamay ni Rosa at nanginig ang kanyang maselang katawan. Isang tamis ang matitikman sa kanyang bibig habang ang talim ng kanyang fine steel sword ay nahati sa dalawa sa pamamagitan ng hampas ng palad ni Panjon. Nanay! Malaki ang pagbabago sa mukha ni Alvin. Whoosh! Spirit Serpent Movement Technique. Si Alvin ay tila naging isang espiritong ahas nang dumiretso siya kay Panjon. Sining sa pagguhit ng espada. Isang hibla ng violet na nakalok sa lalamunan ni Panjon ang sumipol sa hangin. Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Naiinis si Panjon habang inilalabas niya ang kanyang manggas, winali si Alvin at ang kanyang espada sa tabi. Mamatay! Ang mga palad ni Panjon ay pumutok sa hangin at bumaba patungo sa dibdib ni Alvin. Kung tatamaan siya ng pag-ataking ito, tiyak na mamamatay siya. Alvin! Malaki ang pagbabago sa mukha ni Rosa. Gusto niyang iligtas siya, ngunit walang sapat na oras. Young Master. Ang batang babae ay tumalon pababa mula sa karwahe, hindi pinansin ang lahat habang siya ay nagmamadali patungo kay Alvin. Ang kanyang malinaw na mga mata ay puno ng luha at ang kanyang puso ay parang may punyal na pumipihit sa loob nito. Bang! Sa paglipas ng panahon, isang figure ang lumipad palabas mula sa malalagang mga puno sa gilid ng kalsada, pagdating sa harap ni Alvin at sinalungat ang hampas ng palad ni Panjon ng may pantay na lakas. Sa itaas ng ulo ng tao ay may 10 katulad na sinaunang mammoth silhouette. Grand Elder. Pagkatapos niyang patatagin ang kanyang sarili, nagningning ang mga tingin ni Alvin nang makilala niya ang taong dumating. Ito talaga ang Grand Elder ng pamilya Lysander na si Hylan. Alam niya na mula nang dumating si Grand Elder, ang panganib na dumating sa kanya ay maaaring ituring na nalutas na. Hylan, hindi ko akalain na ang Grand Elder ng marangal na pamilyang Lysander ay talagang magiging escort para sa isang disipulo na may ibang apelyido. Mukhang ang disipulong ito na may ibang apelyido ay may pambihirang katayuan sa iyong pamilya Lysander. Pagkarating ni Hylan, alam ni Panjon na hindi niya magagawang patayin si Alvin ngayon. Panjon, ikaw ay matanda na, ngunit hindi mo iginagalang ang iyong sarili at gumawa ng mga malaswang aksyon. Sa aktwal na pagsisikap na patayin ang alagad ng aking pamilyang Lysander, ngayon ay walang alinlangan na mamamatay ka. Ang tingin ni Hylan ay tila nagbubuga ng apoy dahil sa kanyang matinding galit. Nakaramdam ng init ang puso ni Alvin. Ito ang unang pagkakataon na maalala niya ang Grand Elder na galit na galit. Hylan, ang ating mga kalakasan ay maihahambing. Kahit na isama mo si Rosa, natatakot ako na hindi mo ako mapipigilan na makatakas, sabi ni Panjon na may paghamak. Kung hindi sapat ang dalawa, paano kung isama mo ako? Sa sandaling ito, 2 pang figure ang nagpakita ng kanilang sarili at pinalibutan si Panjon. Patriarch Clayton. Sa 2 taong lumitaw, nakilala ni Alvin ang isa sa kanila. Ito ay ang patriarch ng pamilyang Clayton, si Celestino Lysander. Ang ibang tao ay isang matandang lalaki na tila puno ng espiritu at lakas. Kevin, ang bagay na ito ay sa pagitan ng pamilyang Fade at pamilya Lysander, sana ay huwag kang makialam sa bagay na ito. Nang makita ang matanda, sa wakas ay nagbago ang mukha ni Panjon at galit siyang sumigaw, Kevin. Ang Grand Elder ng pamilya Clayton. Lumiwanag ng maliwanag ang tingin ni Alvin. Ang pinakamalakas na 3 ng Fresh Breeze Town ay natipon dito. Panjon, nagkakamali ka. Ito ay isang bagay sa pagitan ng aking pamilya Clayton at ng pamilyang Lysander kasama ng iyong pamilyang Fade. Ngumiti si Kevin nang walang pakialam. Kayong lahat. Malungkot ang ekspresyon ni Kevin. Hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat ng ito.
Kevin, ano ang ibinigay sa iyo ng pamilyang Lysander na sapat na mahalaga para mahikayat kang makipagsosyo sa kanila at gumawa ng hakbang laban sa akin? Ang kinabukasan ng pamilya Clayton. 5 salita lang ang sinabi ni Lucas, at sa sandaling matapos siya, gumalaw ang kanyang figure, biglang umatake. Sa itaas ng kanyang ulo, ang enerhiya ng langit at lupa ay nanginginig habang ito ay nagmaterialize ng 10 sinaunang mammoth silhouette. Whoosh! Sumunod sina Highland, Rosa, at Celestino sa likod, umaatake. Sabay-sabay na umatake ang 4. Ang mga sinaunang mammoth ay nanginginig sa hangin habang sila ay sumipol para sugpuin si Panjun. Sa isang sandali, si Panjun ay nasa isang hindi magandang posisyon. Matapos tamaan ng hampas ng palad ni Highland, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang tama ay nagpaputok sa kanya tulad ng isang palaso na umaalis sa bowstring, mabangis na bumagsak sa lupa. Matapos ang pagluwa ng ilang subo ng dugo, hindi na niya nagawang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ha. Biglang tumawa si Panjun. Ang kanyang tingin ay napuno ng lamig habang nakatingin kay Kevin at Celestino. Sa boses na kasing lamig ng yelo, sinabi niya, talagang magulo kayong dalawa. Batay sa pagganap ng mga disipulo ng pamilyang Lysander sa seremonya ng pagdating ng pagtanda, hindi magtatagal ay bumangon sa inyo ang pamilya Lysander. Kayong dalawa ay naghuhukay ng sarili ninyong mga libingan. Panjun, hindi mo na kailangang mag-udyok sa pagitan natin. Ang pamilyang Lysander ay nagpaplano ng ibahagi ang kanilang sikreto sa ating pamilyang Clayton. At ang mga kondisyon ay upang patayin ka. Ngumisi si Kevin habang nakikita niya ang intensyon ni Panjun, pagkatapos ay gumalaw ang kanyang anyo na parang nag-transform sa isang mabangis na tigre, at lumundag pababa upang patayin ang malubhang na sugatan na si Panjun. Sa sandali ng kanyang kamatayan, ang mga mata ni Panjun ay napuno ng gulat na ekspresyon. Nang marinig ang sinabi ni Kevin, si Alvin ay tila may naisip siya. Salamat Patriarch Clayton, Elder Kevin. Nagmamadaling nagpasalamat si Rosa sa 2 miyembro ng pamilyang Clayton bago sinenyasan ng kanyang mga mata si Alvin. Sumunod ang pasasalamat ni Alvin. Young Master, okay ka lang ba? Hindi pa natutuyo ang mga luha ng dalaga, puno ng pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Ayos lang ako. Casual na hinawakan ni Alvin ang kamay ng dalaga pagkatapos ay bahagyang kinurot ang palad nito, inaaliw siya. Alvin, kung hindi sinabi sa akin ni Elder Highland, hindi ko malalaman na mayroon kang grade 7 alchemist para sa isang guro. Tumingin ng malalim si Celestino kay Alvin. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong guro ay isa ring manggagawa ng armas, tama? Mga manggagawa ng armas. Natarante si Alvin. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Celestino dito. Tumingin sina Rosa at Highland kay Alvin. Kahit hindi nila alam ang tungkol dito. Ilang buwan na ang nakalipas, pumunta ka sa aming tindahan ng armas ng pamilya Clayton para bumili ng ilang materyales. Para sa paggawa ng armas, tama ba? Bahagyang ngumiti si Celestino, na parang nakikita niya si Alvin sa isang sulyap. Sa wakas ay nakita ni Alvin ang liwanag. Kaya ang bagay na ito. Gayunpaman, ang mga materyales na binili niya ay hindi para sa paggawa ng armas kundi para sa mga inscription. Siyempre, hindi niya ito sasabihin. Patriarch Clayton, natatakot ako na mali ang iyong nahulaan. Ang mga materyales na binili ko ay para sa aking guro upang pinuhin ang grade 7 medicinal pills, hindi para sa paggawa ng armas. Umiling si Alvin. Sa pagkakaalam niya, walang ibang naruroon bukod sa kanya ang may alam tungkol sa kakayahan ng isang grade 7 na alchemist, kaya kahit anong kalokohan ang ibinuga niya, walang sino man ang makakaalam ng katotohanan sa mga kasinungalingan. Gaya ng inaasahan, tumango si Celestino bilang realisasyon. Kaya ganyan. Ikaw ay isang henyo, tulad ng inaasahan. Sa iyo, ang pamilyang Lysander ay may magandang pagkakataon na umunlad, at ang aking pamilyang Clayton ay makikinabang sa pagiging kaalyado ng Lysander family. Sinulyapan ni Kevin si Alvin bago bahagyang ngumiti. Elder Kevin, nambobola mo ako. Mahinhin na ngumiti si Alvin.
Dahil nalutas na ang usapin, oras na para umalis tayo, sabi ni Kevin habang umalis kasama si Celestino. Mabilis na naglaho ang kanilang mga figures sa dulo ng kalsada. Anak, nagdesisyon akong mag-isa at nangako sa pamilya Clayton na pagkatapos ng bawat takdang panahon, ibebenta natin sila ng 6 Treasures Body Tempering Liquid. Hindi mo ako masisisi, di ba? Ngumiti si Highland kay Alvin. Ang pangakong ito ang naghanda sa pamilya Clayton na makipagtulungan sa kanya at patayin ang Grand Elder ng pamilyang Fade. Naipasa na ni Alvin kay Highland ang 6 Treasures Body Tempering Liquid Medicinal Formula bago umalis. Grand Elder, tiyak na nagbibiro ka. Kung hindi ka pa kumilos ngayon, tiyak na namatay na ako. Ang formula ng 6 Treasures Body Tempering Liquid ay maaaring gamitin ni Grand Elder kahit anong gusto mo. Umiling si Alvin. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa kundi ang kanyang pamilya at ang kanyang sariling buhay. Higit pa rito, para sa kanya, ang pagbebenta ng 6 Treasures Body Tempering Liquid para sa buhay ng Grand Elder ng pamilyang Fade ay lubhang sulit. Hanggat hindi mo ako sisihin, ayos lang. Ngayong patay na si Panjon, dapat naligtas ang iyong paglalakbay. Tandaan, kapag narating mo na ang pangunahing angkan, makipagkompetensya hanggat maaari, dahil kapag isiniwalat mo ang iyong halaga ay magsisikap ang pangunahing angkan sa pagsulong ng iyong paglaki. Binalaan ni Highland si Alvin bago umalis. Tumango si Alvin, naalala ang mga salita ni Highland. Ang sumunod na paglalakbay ay naging maayos at walang hadlang. Nakasalubong nila ang ilang bandido sa daan, ngunit madali silang natakot kay Rosa. Pagsapit ng takip silim, sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nag-Allen City. Isang lungsod na 10 beses ang laki ng Fresh Breeze Town. Ang mga pader ng lungsod ay sinaunang, naglalabas ng isang aura na tila nakaranas ng maraming mga kaganapan. Sa loob ng lungsod, makikita ang mga karwahe ng kabayo na gumagalaw. Ang daloy ng mga tao at mga karwahe ay walang katapusan. Ang lugar na ito ay puno ng ingay at kaguluhan. Sobrang busy. Nang dumungaw ang dalaga sa bintana ng karwahe, nagniningning ang kanyang maaliwalas na mga mata na may bakas ng ningning at natuwa ang kanyang kalooban. Sa kabilang banda, si Alvin ay may nabuong ekspresyon. Bagamat abala ang Nag-Allen City, nabisita na niya ang halos lahat ng malalaking lungsod sa Earth, at ang malalaking lungsod na iyon ay isang bagay na hindi maihahambing sa Nag-Allen City. 38. Pagkarating lamang sa pangunahing angkan ay naunawaan ni Alvin kung gaano talaga kaliit ang pamilya ng Fresh Breeze Town. Sa pamilya ng Sangay, kapag binibilang ang lahat ng mga disipulo na may apelyidong Lysander at mga disipulo na may iba't ibang apelyido, ang kabuoang bilang ng mga tao ay humigit kumulang 200. Ang mga mapagkukunang kinokontrol nila ay 1/4 lamang ng pamilihan ng Fresh Breeze Town. Maging ang mahirap na minahan ng bakal sa labas ng bayan ay kailangang ibahagi sa 2 pang pamilya. Gayunpaman, ang pangunahing angkan ng pamilyang Lysander ay isang malaking angkan na naglalaman ng libu-libong miyembro. Bukod pa riyan, kontrolado ng angkan ang maraming tindahan sa mga abalang lugar ng Nag-Allen City, malalaking lupain, at iba't ibang ore veins. Parang langit at lupa ang pagkakaiba ng dalawa. Sa ika-8 antas ng body tempering cultivation niya at ni Kelly, nagawa nilang mag-tower sa iba pa sa pamilya ng Lysander branch ng Fresh Breeze Town. Ngunit sa pangunahing angkan, ang kanilang mga nagawa ay hindi talaga katangi-tangi. Sa pangunahing angkan ng pamilyang Lysander, bagamat ang pagtungtong sa ika-8 antas ng yugto ng body tempering sa 16 na yugto ay hindi karaniwan, ngunit mayroon pa ring mga taong may kakayahang gawin ito. Mayroon pang ang ilan na nasa ika-9 na antas sa edad na 17. Karapat-dapat silang maging main clan. Sila ay mayaman at nagtataglay ng pambihirang hangin. Napabuntong hininga si Alvin. Ang mga pangunahing clan disciples ay hindi nagkulang sa body tempering pills at mga tabletang katulad ng Thunder Flame Pill. Sa pamilya ng Lysander branch, hindi maraming tao ang kayang bumili ng body tempering pills.
Ngunit sa pangunahing angkan, hanggat ang mga magulang ay hindi tamad na tao, kakayanin nilang walang tigil na bigyan ang kanilang mga anak ng body tempering pills at thunder flame pills. Bilang pangunahing angkan, ang pamilyang Nagaland City Lysander ay sumaikop sa isang malawak na lugar, halos kalahati ng laki ng Fresh Breeze Town. Ang mga alagad ng pamilya ng Nagaland City Lysander ay pinaghiwalay sa mga alagad sa loob ng korte at mga alagad sa labas ng korte. Ang bawat pangkat ay binigyan ng iba't ibang paggamot. Ang mga taong tulad nina Alvin at Kelly, nakara-rating lang sa pangunahing angkan ng pamilyang Lysander, sila ay magiging mga alagad sa labas ng korte, na makakatanggap ng 30 pilak na barya bawat buwan. Mas maganda kayong dalawa kaysa sa akin. Sa Fresh Breeze Town, hindi lalampas sa 20 pilak na barya ang natatanggap ko bilang buwanang kabayaran. Habang inaayos ni Rosa ang courtyard na ibinigay ng pangunahing angkan kina Alvin at Kelly, emosyonal siyang napabuntong hininga. Nay, ang 30 pilak na barya na ito ay hindi madaling matanggap. Ang mga disipulo ng pamilya ng sangay ay dapat maging mga disipulo sa loob ng korte sa edad na 19, kung hindi ay ibabalik sila sa pamilya ng sangay. Umiling si Alvin at ngumiti. Kasunod nito, sinimulan niyang sukatin ang looban sa loob at labas, at medyo nasiyahan. Ang patio na inilaan sa kanila ay bahagyang mas malaki kaysa sa iba pang maliliit na patio dahil sa katotohanan na silang dalawa ay nakatira ng magkasama, at sa gayon ay mayroong 3 silid. Karaniwan, ang maliliit na patio na inilaan sa mga alagad ng pamilya ng sangay ay magkakaroon lamang ng 2 silid. Young Master, tiyak na magagawa mong maging disipulo sa loob ng korte, ang batang babae na tumutulong kay Rosa ay may kumpiyansang sinabi kay Alvin. Kelly, dapat sabihin mong tayong dalawa. Ngumiti si Alvin, lubos na kumpiyansa. Alvin, sa main clan kailangan mong maging mas masipag. Habang papunta si nanay dito, napansin ni nanay na maraming pangunahing clan disciples ang nakatitig kay Kelly. Kung hindi ka magsumikap, baka maaga siya. Tinukso ni Rosa si Alvin. Bago pa makapagsalita si Alvin, nabalisa muna ang dalaga. Madam, ayoko. Sumulyap si Alvin sa kanyang ina na kampante. Umiling siya at bumaantong hininga. Nagtataka talaga ako kung anong love potion ang ibinigay mo kay Kelly. Sa pagtutulungan nilang tatlo, mabilis na naayos ang looban at mga silid. Ma, magpahinga ka na, isasama ko si Kelly para tumingin sa paligid. Matapos ipaalam kay Rosa, dinala ni Alvin ang batang babae at umalis sa patio. Walang kamalay-malay, nakarating na pala silang dalawa sa outer court martial arts practice field ng main clan. Sa larangan ng pagsasanay sa martial arts, maraming mga alagad sa labas ng korte ang masigasig na nililinang ang kanilang martial arts. Ang iba ay gumamit ng kamao, ang iba ay gumamit ng palad, at ang iba ay gumamit pa ng espada. Ang hitsura ng mag-asawa ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming mga mata. Mas lalong bumaling ang tingin sa dalaga. Ang mahaba at itim na buhok ng batang babae ay nakatali sa isang bun at ang kanyang matikas na mukha ay parang isang namumulaklak na bulaklak ng lotus na naglalabas ng nakakaakit, maliwanag, pulang kinang, mislan at kaakit-akit. Mga kilay na hugis willow, hugis apricot na mga mata, pinong ilong, mapupulang labi. Lahat ng pinagsama ay katumbas ng isang walang kamali-mali na kagandahan. Ang kanyang bahagyang tumaas na dibdib ay parang isang namumuko na bulaklak, na parang anumang oras ay dugo. Ang kanyang balingkinitan at misla na baywang na maaaring yakapin ng isang kamay, nakataas at mabilog na puwitan, balingkinitan at mahahabang magagandang binti, ay nagpamukha sa kanya na maslim at matikas, na nagdudulot ng kasiyahan ng lahat. Simula kailan nagkaroon ng napakagandang batang babae ang ating panlabas na court? Sa kabilang dulo ng larangan ng pagsasanay sa martial arts, sa isang grupo ng mga kabataan na nagtipon upang magyabang sa isa't isa, lumilipad ang laway mula sa bibig ng isang kabataan. Biglang nagningning ang kanyang mga mata nang bumaon ang kanyang tingin sa dalaga, hindi makagalaw kahit 1 pulgada. Marahil kararating lang mula sa pamilya ng sangay. Hulaan ng isang kabataan. Siya ay masyadong maganda, hindi bababa sa Stacy.
Nagniningning ang mga mata ng isa pang kabataan habang lumalabas ang laway sa gilid ng kanyang bibig. Kalahating taon na ang nakalipas, si Stacy ay isang branch family disciple na dumating sa pangunahing branch ng Nag-Allen City. Siya ay kinilala sa publiko bilang numero 1 kagandahan ng panlabas na hukuman. Halika, makipagkaibigan tayo sa kanya. Mabilis na naglakad ang binata na nakaberdeng damit. Islaw? Sa tingin ko ay nakuha na siya, sabi ng kabataang sumunod sa kanya. Naiinis na sumagot si Islaw, bagong mukha din iyan. Malamang ay kapareho siya ng pamilya ng branch sa kanya. Hindi naman kayo ganoon kalalaking pusis na kahit natakot kayo sa isang branch family disciple, di ba? Siyempre hindi kami natatakot. Kaagad, ang grupo ng mga tao ay sumunod sa likuran ni Islaw at naglakad palapit. Magkabalikat na naglalakad sina Alvin at Kelly habang dumadaan sila sa martial arts practice field. Ang grupo ng mga kabataang naglalakad ay biglang napasimangot si Alvin, ngunit hindi niya sila pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Ang kabataang nakaberdeng damit sa unahan ay naglakad ng malaki at humarang sa harap nina Alvin at Kelly. May problema ba? Malamig na sinulyapan ni Alvin ang binata na may berdeng damit, malamig at walang pakialam ang boses nito. Gayunpaman, binaliwala ng kabataang nakaberdeng damit si Alvin. Tumingin si Islaw sa batang babae na may mukha na puno ng ngiti. Ikaw siguro ang mga branch family disciples na kararating lang sa main clan, tama? Ako si Islaw, isang pangunahing clan disciple. Nang matapos siyang magsalita, ang ekspresyon ni Islaw ay napuno ng pagmamalaki. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ni Islaw at ng mga kabataang sumusunod sa kanyang likuran, hindi sila pinansin ng dalaga at sa halip ay tumingin sa binata sa tabi niya. Young master, alis na tayo. Okay. Bahagyang ngumiti si Alvin at tumango, naghahanda na umikot sa grupo ng mga tao. Manatili ka dyan. Hindi manatiling kalmado si Islaw dahil nahihiya siya. Tumingin sa batang babae, sinabi niya, ako ay isang pangunahing angkan na disipulo. Hindi mo ba talaga ako bibigyan ng anumang mukha? Ang mga mata ni Alvin ay naglabas ng malamig na liwanag habang sinabi niya, sa malamig at walang malasakit na tono, ang mukha ay hindi isang bagay na makukuha mo sa pag-asa sa iba na ibibigay sa iyo. Ito ay ipinaglalaban sa iyong sarili. Kung wala ng iba, FK off. FK off. Napatulala si Islaw. Akala niya mali ang narinig niya. Tumingin siya sa likod ng isa sa mga binata. I didn't hear wrong, right? He asked me to FK off. Tumango ang binata. Hindi ka nagkamali. Hiniling niya sa iyo na lumayo ka. Labis na galit si Islaw. Anak, gusto kitang ipaglaban. Malakas niyang sigaw. Ang sigaw ay agad na nakakuha ng atensyon ng karamihan ng mga tao sa larangan ng pagsasanay sa martial arts. Ngayon ay mas maraming tao ang nakapaligid sa kanila, tinitingnan ang eksena ng may intriga. Sorry, hindi ako interesado. Pagkatapos ng walang pakialam na sagot, hinawakan ni Alvin ang kamay ng dalaga at handang umalis. Nang mapansin ang mga kilos ni Alvin, ang mga mata ni Islaw ay tila nagbubuga ng apoy. Hindi ka man lang manggahas na tanggapin ang hamon ko. Mukhang duwag ka at hindi tunay na lalaki. Hindi napigilan ng mga nakapaligid na tao ang kanilang pagtawa habang nakatingin sila kay Alvin ng masama. Ang mga mahihinang tao ay palaging minamalas. Sumimangot ang hugis espada na kilay ni Alvin, pagkatapos ay tumalikod siya at sinabing, bagaman alam kong sinusubukan mo lang akong gawin, dahil gusto mo akong hamanin, tatanggapin ko. Kelly, babalik ako saglit. Matapos ipaalam sa dalaga, naglakad si Alvin patungo kay Islaw at humarap sa kanya. Anak, 3 galaw lang ang kailangan ko para talunin ang mga alagad ng pamilya ng sangay na tulad mo. Si Islaw ay mukhang mas matanda siya ng kaunti kay Alvin. Ang kanyang bahagyang matatag na katawan ay nakahilig sa likod, ang kanyang mga braso ay nakayuko paatras, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom, na nagpalabas ng kanyang mga buto ng kaluskos habang sila ay nagkikiskisan. Ang tunog na ito ay malinaw at malambing ngunit sa parehong oras ay nakakataba sa tenga. Ito ay
Nang mapansin ang paggalaw ni Islaw, bahagyang nagulat si Alvin. Ito talaga ay halos kapareho sa pagsisimulang paggalaw ng collapsing fist. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkahiwalay ang mga binti ni Islaw sa isang kakaibang poster. Para siyang mabangis na tigre na handang humagulgol at nagsimulang manghuli. Nagdala ito ng pamilyar na sensasyon kay Alvin. Ang martial skill na ito ay malayo sa isang bagay na maihahambing sa middle grade yellow rank martial skill, Fierce Tiger Fist. Bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Tingnan mo ang panimulang paggalaw ni Islaw. Mukhang ang middle grade profound rank martial skill, Howling Tiger Fist. Isang gulat na sigaw ang narinig mula sa mga tao sa paligid. Oo, ito talaga ang Howling Tiger Fist. Parami ng parami ang nakakilala sa martial skill na gagamitin ni Islaw. Paano ito magiging posible? Ang mga alagad sa labas ng korte ay pinapayagan lamang na pumili ng mababang antas ng mga kasanayan sa profound rank sa Martial Repository Pavilion. Paano malalaman ni Islaw ang isang middle grade profound rank martial skill? Masyadong luma na ang iyong impormasyon. Sino ang hindi nakakaalam na ang kapatid ni Islaw, si Lysander Zong, ay isang inner court disciple? Ayon sa mga alituntunin ng clan, ang mga kapatid ay pinapayagang ibahagi ang kanilang mga kasanayan sa militar nang hindi nilalabag ang mga patakaran. Kaya ganyan. Mukhang ipinasa sa kanya ni Lysander Zong. Nang marinig ang talakayan ng mga tao, sa wakas ay naliwanagan si Alvin. Kaya ito ay isang profound rank martial art. Hey! Lumipat si Islaw. Ang kanyang katawan, na tila nakayuko sa isang mabigat na busog, ay bumaril pasulong. Ang kanyang mga paa ay mabilis na gumagalaw na parang isang kumikislap na anino na walang tiyak na paggalaw. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa harap ni Alvin. Umuungol ang kanyang kamao habang umaalon ito sa hangin, dumiretso sa dibdib ni Alvin. Napakabilis. Napansin ni Alvin si Islaw na nagsagawa ng pamamaraan ng paggalaw. Matapos pagmasdan ng nakakagulat na kapangyarihan ng kamao ni Islaw, hindi siya naglakas loob na labis na timbangin ang kanyang sarili at maging pabaya. Gamit ang Spirit Serpent Movement Technique, umatras siya ng 2 hakbang. Kaagad, binawi ni Alvin ang kanyang mga braso, ang kanyang gulugad ay naging hugis busog. Gumalaw ang kanyang kamao na parang landslide. Nakakulaps na kamao. Laban sa marahas na paglapit ni Islaw sa Howling Tiger Fist, si Alvin ay hindi natakot. Itinaas niya ang kanyang kanang kamao upang salubungin ang pag-atake. Bang! Marahas na nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Pagkaraan ng isang saglit, isang panunuya ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin habang ang lakas ng kanyang kamao ay hinihigop ni Islaw. Basag! Ang malinaw na tunog ng mga buto ay nabasag. Nadistorbo ang mukha ni Islaw. Agad siyang pinabalik ni Alvin. Ang sakit na kumalat mula sa kanyang mga buto ng daliri ay naging sanhi ng pag-agos ng malamig na pawis ni Islaw. Habang nakatingin at hindi makapaniwala kay Alvin, nanginginig ang kanyang boses habang sinabi niya, "Ikaw. Ang iyong Howling Tiger Fist ay talagang nilinang hanggang sa mastery." Umaungol na kamao ng tigre. Nagkagulo ang mga tao. Sino ang taong ito at paano niya malalaman ang Howling Tiger Fist? Higit pa rito, sinabi ni Islaw na ang kanyang Howling Tiger Fist ay nalinang sa karunungan. Paano ito naging posible? Tungkol sa mga kasanayan sa martial na profound rank, ang paglinang sa mga ito hanggang sa unang yugto ay madali, ngunit ang linangin ang mga ito sa mastery ay sa halip ay napakahirap. Nang matapos ang kabataan, hindi man lang niya sinulyapan si Islaw. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at naglakad siya palabas ng crowd. Nanlamig ang mga mata ni Islaw habang tinitiis niya ang sakit at sumigaw, "Ano ang pangalan mo? Ano, gusto mong maghiganti?" Lumingon ang binata at sinulyapan si Islaw bago walang pakialam na sinabi, "Ako ang branch ng pamilya ng Fresh Breeze Town, si Alvin. Isang alagad ng Brand family at kahit isang disipulo na may ibang apelyido." Nagulat ang karamihan sa mga tao. "Alvin, ay. Alalahanin kita. Kapag nagtagumpay ako sa aking Howling Tiger Fist, tiyak na darating ako at wawasakin ang kahihiyang ito.
Metallic ang tono ni Islao habang lumalakas ang lamig sa kanyang mga mata. 39. Habang pauwi, nagsimulang magmuni-muni si Alvin. Talagang sigurado siya na ang Howling Tiger Fist na pinatay ni Islao ay halos 70% na katulad ng kanyang collapsing fist. At ang paraan ng puwersang pagsusumikap ay halos magkapareho. Bukod dito, naramdaman niya kung paano ang Howling Tiger Fist ay mas maliksi kaysa collapsing fist sa isang tiyak na antas. Kahit na ang cultivation level ni Islao ay katulad sa kanya, parehong nasa ika-8 level ng body tempering stage, maliwanag na hindi naintindihan ni Islao ang quintessence ng Howling Tiger Fist. Kung hindi, kahit na hindi pa rin niya magagawang talunin si Alvin, hindi bababa sa hindi siya matatalo ng labis. Middle grade profound rank martial skill. Malabo na napagtanto ni Alvin na maaaring nagkamali siya sa pagkaunawa sa ilang bagay. Sa kanyang isipan, ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay mabilis na nag-flash sa. Mabilis na nagkaroon ng bagong perception si Alvin ng profound rank martial skills. Kaya ganyan. Ang profound rank compared to yellow rank is an all-new type of transformation. The might of a yellow rank martial skill is equal to the military boxing in my previous life. On the other hand, low-grade profound rank martial skills are comparable to form and wheel boxing. Naliwanagan si Alvin. Noong nakaraan, nang makita niya ang mababang grade at middle grade na kasanayan ng martial pavilion ng pamilya ng Lysander branch na mahirap seryosohin, nagkaroon siya ng saloobin na parang sapat na ang paggamit ng kanyang form at wheel boxing at sa gayon ay tinanggihan ang lahat ng martial skills ng mundong ito. Ngunit ngayon ay napagtanto niya na maging ang form at wheel boxing ng kanyang nakaraang buhay ay maihahambing lamang sa mababang antas ng profound rank martial skills ng mundo. Mukhang kailangan ko ng seryosohin ang martial skills ng mundo. Kumaibot ang puso ni Alvin. Mga kasanayan sa militar, bukod sa mga nakakasakit na kasanayan sa militar at mga diskarte sa paggalaw, mayroon ding mga diskarte sa pagtatanggol. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, mas lumawak ang pananaw ni Alvin, at nalaman niya ang mga bagay na hindi niya alam noon. Kaya ang 9 forms ng War Sovereign ng 9 Dragons War Sovereign Technique ay may 3 heaven rank martial skill na pinagsama sa loob nito. Offensive Martial Skill, 9 Dragons Radiant Flash. Movement Technique, Dragon Soaring the 9 Heavens. At Defense Martial Skill, 9 Dragons Barrier. Huminga ng malalim si Alvin. Natuwa ang kanyang kalooban. Ang Spirit Serpent Movement Technique sa War Sovereign's 9-form Spirit Serpent Form ay talagang pangunahing seksyon ng Dragon Soaring the 9 Heavens Martial Skill, isang high-grade profound rank movement na technique. Kung tatanggo ako sa yugto ng core formation, magagawa kong linangin ang pangunahing seksyon ng 9 Dragons Radiant Flash, na isang mataas na grade na profound rank martial skill na tinatawag na Dragon's Finishing Touch. Kung tatanggo ako sa yugto ng Origin Core, magagawa kong linangin ang pangunahing seksyon ng 9 Dragons Barrier, na isang mataas na grado ng profound rank martial skill na tinatawag na Earth Dragon's Shield. Nang mapansin ang ngiti sa mga sulok ng bibig ni Alvin, ang batang babae sa tabi niya ay hindi maiwasang magtanong, "Young Master, ano ang iniisip mo?" Tumawa si Alvin. "Wala lang. Kanina pa tayo nasa labas, balik tayo para hindi mag-alala si Mama." Nang gabing iyon, maagang bumalik si Alvin sa kanyang silid at nahiga sa kanyang kama. Nakatingin siya sa kisame habang tulala. Sa kanyang puso siya ay nag-iisip at nagmumuni-muni tungkol sa martial skills. Isang misteryosong pinto ang dahan-daang bumukas sa kanyang harapan. Sa madaling araw kinabukasan, inilabas ni Alvin ang batang babae, iniwan ang Lysander Clan Estate. Nagplano siyang bumili ng ilang mga panggamot na materyales para sa 7 Treasures Body Tempering Liquid gayon din para sa iba pang gamit. Tungkol naman sa Thunder Flame Pills, hiniling na ni Alvin kay Grand Elder Highland na pinuhin ang ilang daan para sa kanya bago siya umalis sa Fresh Breeze Town, higit pa sa sapat para magamit nila ni Kelly hanggang sa umakyat sila sa core formation stage. Mabilis na nakarating ang dalawa sa pinakamalaking trade market sa lungsod. Ang napakagandang mukha ng batang babae ay umaakit ng maraming nagbabagang tingin mula sa mga malaswang lalaki.
Sinundan nila ng tingin ang dalaga hanggang sa makapasok ito sa isang marangyang tindahan ng gamot. May makukuha ba ako sa iyo? Sa sandaling pumasok si Alvin kasama ang dalaga, personal silang binati ng manager, ang kanyang tono ay mahinhin. Napansin niya ang Lysander clan crest sa kanilang mga damit. Ang Lysander clan ay isang colossus sa Nag-Allen City. Kahit ang kanyang tindahan ng gamot ay inupahan sa Lysander clan. Matapos sabihin sa kanya ni Alvin ang mga gamot na kailangan niya para sa 7 Treasures Body Tempering Liquid, nagpatuloy siya, bukod doon, maghanda ng ilang Spirit Tempering Grass, Amber Lead, at 50-year-old Blood Lingzi. Customer, gaano karami sa 3 gamot na ito ang kailangan mo? Magalang na tanong ng manager. 20 pounds ng Spirit Tempering Grass at Amber Lead bawat isa. Para sa 50-year-old Blood Lingzi, kukuha ako ng 5 pounds. Saglit na nag-iisip si Alvin bago dahan-daang sumagot, 5 kilo ng 50 taon na dugo Lingzi. Natulala ang manager. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Customer, hindi ka nagbibiro, tama. Ang iba pang mga spirit grasses na hiniling mo ay mga karaniwang spirit grasses lamang at hindi gaanong halaga. Ngunit ang Blood Lingzi, kung tutusin, 50 taong gulang na. 50 gramo lamang ay nagkakahalaga na ng 1,000 pilak, 5 libra. 50,000 silver, tama ba? Alvin ay dumukot sa kanyang mga bulsa at naglabas ng isang stack ng pilak na perang papel na may 1,000 denominasyon at iwinagayway ito. Huwag kang mag-alala, hanggat inihahanda mo ang mga panggamot na materyales, ang iyong pilak ay hindi bababa. Oo. Nang makitang nag-withdraw si Alvin ng napakaraming pilak na perang papel na kumikinang ang mga mata ng manager. Nang walang anumang pag-aalinlangan, nagmamadali siyang nagpunta upang ihanda ang mga panggamot na materyales. Iginagalang na customer, mangyaring tingnan kung may kailangan ka pa. Okay. Tumango si Alvin. Young master, napakamahal ng Blood Lingzi na iyon. Mayroon bang espesyal dito? Ang batang babae ay mapaglarong nilabas ang kanyang dila, nakatingin kay Alvin na may titig na puno ng pag-uusisa. Ginagamit iyon bilang medicinal catalyst para sa medicinal liquid para linangin ang defensive martial skills. 5 kilo ng Blood Lingzi ay sapat lamang para magamit natin sa loob ng 2 buwan. Bahagyang ngumiti si Alvin. 2 buwan. 50,000 pilak. Natulala ang dalaga. May gusto siyang sabihin pero medyo nag-aalangan. Young master, hindi ba ito masyadong maluho? Umiling si Alvin. Kelly, dapat mong tandaan na kung gusto mong pagbutihin ang iyong lakas, talagang hindi ka maaaring magtipid sa pera. Ang pera ay isang makamundong pag-aari. Kung nagamit mo na ang lahat, makakahanap ka pa rin ng paraan para kumita ng higit pa. Tumango ang dalagang si Light na parang may na-realize at naintindihan. Brother Yuan, pagkatapos mong bumili ng Blood Lingzi, ang iyong Golden Bell Cover Martial Skill ay dapat na makapasok sa unang yugto, tama ba? Isang tunog na ipinadala mula sa labas ng tindahan ng gamot, papalapit ng papalapit. Golden Bell Cover. Kumaibot ang puso ni Alvin. Ang defense martial skill na ito ay kasama sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor dahil ito ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na defensive martial skill sa middle grade profound rank. Kapag ito ay matagumpay na nilinang, ang isa ay maaaring tumayo sa lugar tulad ng isang hindi matitinag na bundok na parang isang gintong kampana. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalusot sa depensa. Oo. Kapag bumili ako ng 250 gramo ng Blood Lingzi sa pagkakataong ito, makakaakyat na ako sa paunang yugto bago magsimula ang martial meet ng clan. May narinig pang boses. Ang boses na ito ay may bakas ng pagmamataas at kawalang galang. Napabuntong hininga ang una habang naiinggit na sinabi, Brother Yuan, naiinggit talaga ako sa iyo. Iyon ay nagkakahalaga ng 5,000 pilak. Kung gagastusin lang ako ng tatay ko, hindi na sana nagtagal ang iron arm technique ko at hindi pa rin ako makakapasok sa rudiment stage. Sinabi ng huli, gumawa ka ng isang paghahambing sa ganitong paraan, ako ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya, ngunit mayroon kang isang malaking kapatid na lalaki.
Narinig ko ang iyong kapatid na lalaki, si Lysander Zong, ang Iron Arm Technique ay nilinang sa unang yugto kalahating taon na ang nakalipas. Oo. May bahid ng selos ang boses ng una. Siya yun. Nakilala ni Alvin ang may-ari ng boses. Ito talaga ang pangunahing alagad ng angkan, si Islao, na tinalo niya kahapon sa larangan ng pagsasanay sa martial arts sa labas ng korte. Hindi niya inaasahan na si Islao, na 2 o 3 buto lang ng daliri niya ang nabali niya, ay talagang makakalabas at makakalakad sa palengke ngayon ng may ganoong sigla. Sa isang mabilis na pag-iisip, naunawaan ni Alvin. Batay sa pinsalang natanggap ni Islao kahapon, kung gumamit siya ng grade 9 gold injury pill, gagaling siya sa isang gabi. Paggamit ng gold injury pill sa ganoong kaunting pinsala, ang mga disipulo ng pangunahing angkan ay talagang napakagasta. Islao, nabalitaan kong natalo ka sa isang bagong dating na branch family disciple kahapon, at ginamit pa niya ang Howling Tiger Fist laban sa iyo. Brother Yuan, huwag mo nang banggitin ito. Talagang malas ako kahapon. Sino ang nakakaalam na ang isang bagong dating na branch family disciple ay nasa ika-8 antas ng yugto ng body tempering at ang kanyang Howling Tiger Fist ay tatama pa sa yugto ng mastery. Ngunit ang kanyang Howling Tiger Fist ay tila hindi kumpleto. Kung kaya kong linangin ang aking master na Howling Tiger, tiyak na kaya ko siyang talunin sa lalong madaling panahon. Ito ay talagang kakaiba na ang isang branch family disciple ay gumamit ng middle grade profound rank martial skill. Huwag mo siyang banggitin. Tama. Kapatid na Yuan, ang maliit na batang babae sa tabi niya ay talagang masigla at maganda, hindi mas mababa kaysa kay Stacy. Hindi mas mababa sa Stacy. Sigurado ka. Nag-uusap ang 2 kabataan sa paligid ng edad na 17 habang naglalakad sila sa tindahan ng gamot. Ikaw kasi. Bulalas ni Islao sa mahinang boses, nakatingin sa mag-asawang nakatalikod sa kanya. Nakilala niya ang tanawin ng kanilang likuran. Tumingin din si Yuan sa mag-asawa at curious na nagtanong, Islao, kilala mo sila? Brother Yuan, siya ang branch family disciple na sinabi ko sa iyo kanina, Alvin. Sabi ni Islao sa mahinang boses. Mukhang may kapalaran sa pagitan natin. Napakalaki ng Nag-Allen City, pero dito tayo nagkikita. Dinala ni Alvin ang dalaga habang nakatalikod ito at ngumisi. Humph! Bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Islao. Gayunpaman, si Yuan sa tabi niya ay nakatitig sa batang babae sa tabi ni Alvin, hindi na makalayo. Ang payat at matikas na batang babae na may drop dead na napakarilag na mukha ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang puso. Bulong ni Yuan sa kanyang sarili, talagang hindi siya mas mababa kaysa kay Stacy, at sa ilang mga punto ay mas mahusay pa kaysa kay Stacy. Nang mapansin ang walang pidgel na tingin ni Yuan, sumimangot ang dalaga. Hi, balita ko isa kang branch family disciple na kararating lang sa main clan. Paano kung maging magkaibigan tayo? Inalis ang kanyang nagbabagang tingin, lumakad si Yuan sa magalang na paraan, na para bang ibang-iba na siyang tao sa dati. Hindi kita kilala. Malamig at walang pakialam ang boses ng dalaga, tila hindi malapitan. Kung gayon, kilalanin natin ang isa't isa mula sa sandaling ito. Ako si Yuan, isang pangunahing disipulo ng angkan. Sa labas ng korte, basta't binanggit mo ang aking pangalan, sinumang tao ay bibigyan ka ng mukha at pakikitunguhan ka ng maayos bilang paggalang sa akin. Ang paraan ng pagsasalita ni Yuan ay puno ng pagmamataas. Oh! So ibig sabihin, ang mga alagad sa labas ng court ay hindi manggahas na saktan ka. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Yuan. Humph! Alvin, ang lakas ni kapatid na Yuan ay maaaring mag-rank sa nangungunang 3 sa outer court. Kung matino ka, mag-FK off ka ngayon. Baka kunin ka ni Brother Yuan sa ilalim ng kanyang pakpak dahil napakatino mo. Bago pa makapagsalita si Yuan, nagungol na si Islao. Oh, talaga. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Hindi pinansin ng mga mata ni Yuan na tila nag-aapoy, hinawakan niya ang kamay ng dalaga at naglakad palayo, hindi pinansin ang dalawa.
Huminga ng malalim si Yuan at sinabing, basta handa kang makipagkaibigan sa akin, maaari kitang bigyan ng malaking regalo. 50 gramo ng 50 taong gulang na blood Lingzi. Paano na? Malinaw na sinabi ito sa batang babae sa tabi ni Alvin. Bahagyang natawa si Alvin habang sinabi niya sa dalaga, Kelly, may mga taong maramaw talaga, gustong suhulan ka ng 50 gramo lang ng blood Lingzi. Bumpkin, ano ang alam mo? Si Brother Yuan ay nagsasalita tungkol sa 50-year-old blood Lingzi. 50 gramo lamang ay nagkakahalaga ng 2,000 pilak. Ang isang bumpkin na tulad mo ay hindi man lang makakagawa ng 100 pilak na barya, tama ba? Nanunuya si Islaw. 4 na po. Hindi pinansin ni Alvin ang panunuya ni Islaw. Inilagay ng manager ng tindahan ng gamot ang mga nakabalot na materyales na panggamot sa counter habang sinabi niya kay Alvin, iginagalang na customer, ang mga gamot na hiniling mo ay narito lahat. Para sa iba pang mga materyales na panggamot, iyon ay kabuoang 487 pilak. Bago natapos ng manager ang sinabi niya, sinimulan na ni Islaw na kutsain si Alvin. Pagbili ng murang mga panggamot na materyales, gaya ng inaasahan sa isang bumpkin. Napakaraming panggamot na materyales ngunit nagkakahalaga lamang ng 487 pilak, hindi man kalahati ang halaga ng 50 gramo ng 50-year-old blood Lingzi. Bagamat hindi sumali si Yuan, ang mga sulok ng kanyang bibig ay may mapanuksong ngiti. Ang manager ng tindahan ng gamot ay walang pakialam kay Islaw, ngunit nang tumingin siya kay Alvin, siya ay napakahinhin. Iginagalang na customer, bilang pasasalamat sa pagtitiwala sa aming tindahan. Dahil ang 487 silver na ito ay isang kakaibang bilang na dagdag mula sa kabuuan, maaari mong isaalang-alang ito bilang isang pabor sa iyo ang aming tindahan. Kailangan mo lamang magbayad para sa 50-year-old blood Lingzi, aniya, sa ilalim ng nabigla na mga tingin ni na Islaw at Yuan. Manager, narito ang 50,000 silver. Mabibilang mo ito. Nag-withdraw si Alvin ng isang stack ng 1,000 denomination silver bill at nagbilang ng 50 bill bago ipasa ang mga ito. Mabuti naman. 50,000 silver ito, salamat. Hihintayin namin ang susunod mong pagbisita. Sa ilalim ng mahinhin na tingin ng manager, kinuha ni Alvin at ng batang babae ang tumpok ng mga gamot, nilampasan sina Islaw at Yuan, na may mga ekspresyon ng hindi paniniwala, at umalis sa tindahan ng gamot. Ang mga titig ni Yuan at Islaw ay ganap na nagyelo at ang kanilang mga puso ay marahas na nanginginig. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kinurot ni Islaw ang kanyang hita. Nang maramdaman niya ang pananakit ng kanyang hita, sa kanya lang napagtanto na hindi pala siya nananaginip. Sa isang ekspresyon na nagpapakita na hindi siya nang-ahas na maniwala sa nangyari, huminga ng malalim si Islaw at nagtanong, Manager, ang 50,000 pilak ay pera para sa pagbili ng blood Lingzi. Oo, ang respetadong customer na iyon ay bumili ng 5 libra ng 50-year-old blood Lingzi. Tumango ang manager. 5 libra. Si Islaw ay parang tinamaan lang ng kidlat. Ang mukha ni Yuan ay sobrang pangit. Hindi nakakagulat na si Alvin ay naglakas loob na tawagin siyang kuripot. Totoo na sa harap ng 5 libra ng 50-year-old blood Lingzi, hindi pa banggitin ang pangakong iregalo sa batang babae ang 50 gramo ng 50-year-old blood Lingzi, ang 250 gramo ng 50-year-old blood Lingzi na bibilhin niya para sa kanyang sarili ay wala pa rin. Matapos gumastos ng 5,000 pilak at makabili ng 250 gramo ng 50-year-old blood Lingzi, umalis ang dalawa sa tindahan ng gamot. Islaw, sigurado ka bang isa siyang branch family disciple? Mababa at mabigat ang tono ni Yuan. 50,000 pilak. Magiging mahirap para sa kanyang ama na i-for out ang halagang iyon ng pilak. Brother Yuan, sigurado akong isa siyang branch family disciple. Kahit ako ay hindi maintindihan kung gaano siya karami ng pera. Bakit hindi natin siya pumunta sa Branch Family Disciple Registration Office at hanapin siya? Nadama ni Islaw na hindi rin ito maisip. Oo, pumunta at alamin ang tungkol sa kanyang background.
Kung siya ay talagang isang branch family disciple, then this time gusto ko pareho ang kanyang yaman at ang kanyang babae. Tumango si Yuan. Sa gilid ng kanyang mga mata, bakas ang kasakiman. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makalimutan ang dalaga noon. Ang pakiramdam na ito ay mas malakas pa kaysa sa oras na nakita niya si Stacy sa unang pagkakataon. Sa kasamaang palad, si Stacy ay masyadong nangingibabaw, at ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa kanya. Karaniwang hindi niya ito tinitingnan sa mata. Pagkatapos ng ilang oras na subukang ituloy siya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ang batang babae na gusto niya ngayon ay kakailanganin lamang niyang alisin si Alvin. Kahit ano maliban dyan ay hindi magiging issue. Bukod dito, maaari pa siyang makakuha ng malaking kayamanan mula kay Alvin. Sa tulong ng kayamanan na ito, ang kanyang lakas ay maaaring umunlad sa mas mabilis na bilis, marahil kahit na makakuha ng isang natitirang paglalagay sa susunod na martial meet ng angkan, at pahihintulutan siyang manalo ng mga premyo na pinangarap niya. Ari-arian ng Lysander clan. Nagsimulang maging abala si Alvin sa sandaling bumalik siya. Bukod sa pagkincock ng 7 Treasures body tempering liquid, kinailangan niyang gumawa ng isa pang uri ng medicinal liquid. Ang panggamot na likidong ito ay tinatawag na Bloodling Z Body Refinement Liquid. Ang Bloodling Z Body Refinement Liquid ay isang body refinement medicinal liquid na sinaliksik ng Rebirth Martial Emperor. Nakakatulong ito sa proseso ng paglilinang para sa mga kasanayan sa pagtatanggol sa militar, na nagbibigay daan sa isa na makamit ang dobleng mga resulta. Kahit na ang medicinal catalyst para sa Bloodling Z Body Refinement Liquid ay maaaring direktang ubusin, ang pagtaas ng bilis ng defensive martial skill cultivation ay malayo sa kung ano ang kaya ng Bloodling Z Body Refinement Liquid. Ang Bloodling Z Body Refinement Liquid ay ginawa mula sa 50 gramo ng 50-year-old Bloodling Z na sinamahan ng 2 pang murang gamot na materyales. Ginawa nitong maihahambing ang nakapagpapagaling na epekto nito sa pagkonsumo ng 250 gramo ng 50-year-old Bloodling Z. Bukod dito, mas madaling makuha ito. Kelly, bigyan mo ako ng 200 gramo ng Spirit Tempering Grass, 170 gramo ng Amber Leaf, 50 gramo ng Bloodling Z. At 100 gramo ng malinaw na tubig, bilin ni Alvin sa dalaga. Sa tulong ng dalaga, hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Ang unang batch ng Bloodling Z Body Refinement Liquid ay mabilis na matagumpay na nabuo. Kelly, ang Frost God Sword Technique ay isang sword cultivation method, kaya mayroon lang itong mga offensive sword skills. Simula ngayon, ipapasa ko sa iyo ang 2 pang martial skill, isang movement technique at isang defensive martial skill. Ang martial skills na ipinasa ni Alvin sa batang babae ay 2 high-grade profound rank skills. Ang mga martial skill na ito ay ang pinakamahusay na kasanayan na maaaring linangin ng batang babae sa sandaling ito, at hindi sila madaling makaakit ng hindi gustong atensyon. Mga profound rippling steps, isang mataas na grado na diskarte sa paggalaw ng profound rank. Kapag nilinang sa karunungan, ang mga binti ay nagiging anino na may walang katumbas na biyaya. Ito ay isang pamamaraan ng paggalaw na lubos na angkop sa mga kababaihan. Stealth Substitution, isang mataas na grado ng profound rank martial skill. Taliwas sa karaniwang paglaban sa mga pag-atake na ginagamit ng karamihan sa mga kasanayan sa pagtatanggol sa militar, binibigyang diin ng kasanayang militar na ito sa pagtatanggol ang paggamit ng mas mahinang puwersa upang kontrahin ang mas malakas na puwersa. Ito ay nakabatay sa paglilinang ng katawan hanggang sa ito ay lubhang maislan at nababaluktot, na nagpapahintulot sa gumagamit na ilihis ang mga pag-atake na dumarating sa kanilang katawan sa ibang lugar. Karamihan sa mga head-on resistance type defensive martial skills ay nangangailangan ng katawan na linangin hanggang ang mga kalamnan ay matibay bilang pinong bakal, kaya nagiging sanhi ito upang maging hindi angkop para sa mga kababaihan. Hindi hinangad ni Alvin na maging muscle woman si Kelly sa hinaharap. Kaya ang defense martial skill na ito ay nababagay sa kanya. Kelly, mula ngayon, bukod sa pagbutihin ang iyong cultivation, kailangan mong maglaan ng ilang oras sa iyong movement technique.
Tungkol naman sa defensive martial skill, sa tulong ng Bloodling Z Body Refinement Liquid, kailangan mo lang maglaan ng kaunting oras para linangin ito. Tumingin si Alvin sa dalaga habang matiig ang ginagabayan siya. Si Alvin lamang ang may ganoong resolusyon. Kahit na sa pangunahing angkan ng pamilyang Lysander, walang maraming tao ang walang tigil na maaaring gumamit ng Bloodling Z upang tumulong sa paglilinang ng mga kasanayan sa pagtatanggol sa militar. Karamihan sa mga tao ay gumamit lamang ng tulong ng Bloodling Z kapag sila ay nasa threshold upang makapasok sa susunod na yugto. Katulad ni Yuan. Oo, young master. Masunuring tumango ang dalaga. Naisalo lamang niya ang dalawang martial skill na idinikta ni Alvin pagkaraan ng ilang panahon. Matapos bumalik si Kelly sa kanyang silid upang magtanim, nagmuni-muni muna si Alvin bago pumunta sa kanyang ina. Ipinasa niya ang dalawang martial skills mula kanina kay Rosa. Nay! Kapag nakapasok na ako sa core formation stage at napino ang isang spirit containment pill, dapat mong iwaksi ang iyong kasalukuyang origin energy. Sa oras na iyon, ipapasa ko sa iyo ang isang cultivation method na katulad ng Frost God Sword technique ni Kelly, at sa nakapagpapagaling na lakas ng Spirit Containment Pill, aabutin lamang ang iyong kasalukuyang enerhiya upang mabawi ang iyong kasalukuyang ori, ang kasalukuyang dami ng enerhiya. Lampasan mo pa ito, sabi ni Alvin sa kanyang ina. Matagal na niyang gustong ipasa ang isang top-rank cultivation method sa kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad, matagal nang nabuo ng kanyang ina ang kanyang origin energy, kaya para mabago sa ibang paraan ng cultivation, ang kasalukuyang origin energy sa katawan ay kailangang mawala muna. Ang pagwawaldas ng origin energy ay isang napakadelikadong gawain maliban kung ang tulong mula sa isang spirit containment pill ay naruroon. Sige, papakinggan ka ni Mama. Magiliw na tumango si Rosa. Ang kanyang anak ay lumaki na at ngayon ay may kakayahang mag-alaga ng pamilya. Raymond, nakikita mo ba? Ang aming anak ay naging isang mabait at walang takot na tao. Lumipad ang tingin ni Rosa at ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng kaligayahan. Napabuntong hininga si Alvin. Sa tuwing nakikita niyang ganito ang kanyang ina, alam niyang iniisip nito ang kanyang ama, kaya hindi niya ito inistorbo at umalis. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, sinimulan ni Alvin na hanapin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor para sa isang angkop na defensive martial skill upang linangin. Para sa mga offensive martial skills, hindi siya nangangailangan ng isa sa ngayon, dahil ang form and will boxing at sword drawing arts na kanyang pinagkadalubhasaan ay higit pa sa sapat upang bigyan siya ng pagkakataon na maging isa sa pinakamahusay sa kanyang mga kapantay. Kapag naabot na niya ang core formation stage, lilinangin niya ang mataas na grade na profound rank skill, finishing touch. Para sa mga diskarte sa paggalaw, mayroon siyang spirit serpent movement technique. Tanging ang kanyang defensive martial skills lang ang blanco. Ang defensive martial skill ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ang Earth Dragon Shield, ay nangangailangan ng cultivation ng isang tao na hindi bababa sa origin core stage. Para kay Alvin, napakalayo nito, at hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Mountain Mimicry Technique. Hindi, ito ay masyadong passive, at mahirap gamitin kasabay ng Spirit Serpent Movement Technique. Drum Form. Hindi rin mangyayari. Same time na hinanap ni Alvin ang mataas na grado ng Profound Rank Defense Martial Skill sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Unti-unti siyang nakaramdam ng pagod. Pagkahapunan nagmumula sa kanyang diwa. Ang pagbabasa ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nangangailangan ng malaking pagkonsumo ng spirit energy, kaya mahirap gawin ito sa mahabang panahon. Ito. Nang inaantok na si Alvin, sa wakas ay nakahanap na siya ng martial skill, agad na nabaliw at nagising. Greater Teleportation, isang mataas na grado ng Profound Rank Defense Martial Skill, isang kasanayang nagbibigay diin sa paggawa sa iba kung ano ang ginagawa ng iba sa iyo. Ito ay isang alternatibo na may katulad na mga epekto sa stealth substitution. Ang pinagkaiba lang ay ang Greater Teleportation ay may mas mahigpit na pangangailangan sa paglilinang.
Kinailangan ng magsasaka na magkaroon ng katawan na malambot na parang walang buto, saka lamang ang magsasaka ay magaling na baligtarin ang atake ng kalaban at gamitin ang kapangyarihan ng teleportasyon upang maibalik ito sa kalaban. Si Alvin, na nagilinang ng Spirit Serpent form ng Nine Dragons War Sovereign Technique, ay natupad ang mga kinakailangang ito. Matapos piliin ang kanyang martial skill, sinimulan ni Alvin ang kanyang cultivation. Una, inilagay niya ang Bloodlingzi Body Refinement Liquid sa bath barrel at ibinabad ang kanyang buong katawan sa loob. Naramdaman ang lamig ng buto ng Bloodlingzi Body Refinement Liquid, naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang sinimulan niyang i-circulate ang Greater Teleportation Mental Cultivation Method. Ang Greater Teleportation ay isang defensive martial skill na pangunahing nakatuon sa paglilinang ng fleshly body, na nagpapahintulot sa ibabaw ng fleshly body na bumuo ng isang defensive chi barrier. Ang mga katangian ng defensive chi barrier na binuo ng fleshly body ay nagbabago ayon sa defensive martial skill na nilinang. Kapag ang defensive chi barrier ay nalinang, ito ay lilito lamang sa ibabaw ng katawan kapag ang defensive martial skill ay nai-circulate, na nagpapakita ng kanyang mabigat na kakayahan sa pagtatanggol. Sa tulong ng Bloodlingzi Body Refinement Liquid, ang paglilinang ng Greater Teleportation ni Alvin ay halos umabot sa unang yugto ngunit isang gabi lang. Ang karunungan ng isang martial skill ay nahahati sa 4 na yugto. Yugto ng rudiments, yugto ng paunang yugto, yugto ng mastery, at yugto ng pagiging perpekto. Ang puwang sa lakas ng bawat yugto ay napakalawak. Halimbawa, ang anyo ni Alvin at ang pagbagsak ng kamao ni Will Boxing, maaari itong ituring na nasa yugto ng pagiging perpekto. Ngunit dahil ang asensya nito ay ang mababang grado ng Profound Rank Martial Skill at hindi maihahambing sa Middle Grade Profound Rank Martial Skill, Howling Tiger Fist, na pagkamala ni Islaw na Howling Tiger Fist na nilinang sa Mastery Stage. Sa isang buwan, ang Greater Teleportation na ito ay tiyak na maayos na papasok sa mga pangunahing yugto. May bahid ng kumpiyansa ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Siyempre, habang nililinang niya ang Greater Teleportation, hindi nakalimutan ni Alvin na linangin ang Spirit Serpent's Movement Technique. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.